Announcement sa lahat ng mga kamaestro. Ngayong Disyembre 24 ng gabi, magpapa-raffle ako ng 10 brand new phone. Live po yan, simple lang ang gagawin. Mag-subscribe at mag-comment ng magandang araw kamaestro. Simulan na natin ang kwento. Sinabi sa akin ni Ardian na sa kanilang lugar ay walang nakakaalam na may aswang. Walang nakakaalam sa pagkatao niya. Maliban na lamang doon sa lugar namin at ilang mga kaanak, pero bilang lang sa daliri. Alam niyo, nang hinayang ako nun. Sabi ko pa sa sarili ko, sana hinayaan ko na lang si Ardia. Sana kinagat ko na lang yung matinding pagtitiwala niya sa akin. Kahit man aswang ito. Pero tubos talagang lupain namin nakasangla kapag nagkataong magkakatuluyan kami. Pinaglamayan si Manang Kimang doon mismo sa bahay nila. Saksing buhay ako dahil naroroon din ako sa mga sandaling yon. Kung paano ako tratuin ni Ardia noon ay wala namang pinagbago ito. Ganun pa rin, makulit at mabait. Doon ako sa bahay nilang isa pumupuslit. Nakahiwalay na tirahan ito na isang makasaysayang imahe kong titingnan. Ancestral ito, at sa pagdududa ko, dati itong tirahan ng kanilang pamilya. Malinis kahit na wala itong kagamitan nun. Pagkatapos ng libing, nagpaalam na akong magpunta sa Dumaguete. Pero pinigilan ako ni Ardia. Sabi nito sa akin, wag daw muna. Bakit hindi muna ako magbakasyon? Total ay hindi naman daw magagalit ang mga magulang ko. Dahil nga nagpaalam ako noon pero sa ibang dahilan. Sabi ko naman kay Ardia, umasa ang mga magulang ko na dapat ay makahanap ako ng trabaho para may maipakita kapag umuwi na ako noon. Dagdag ko pa, bukas ng umaga ako aalis. Hindi ako sigurado basta kinabukasan talaga yung plano ng pag-alis ko. At yun na nga, sumunod na araw ay naghanda na ako. Pero bumisita itong si Ardia. Sinabing doon na lang daw ako sa kanila magtrabaho. Maraming mga trabahante sila Ardia at pwede daw nila akong gawing tagapamahala sa mga tauhan. Season naman daw yun ng tubo kaya maraming dadagsan ng mga trabahante para umasikaso sa kanilang lupain nun. Siyempre nagulat ako. Kakaiba na yun Mamamahala ako. Kumbaga bisor. Hindi kaagad ako nakapagsalita nun. Iniisip ko talaga noon ang isasagot ko. Hanggang sa mag-alok ng sahod itong si Ardia. Mabilis akong napatango nun. Malaking kantidad na rin yon sa panahong yon. Napangiti si Ardia, Sirset, at kitang-kita ko ang pagkindat ng kanyang mga mata sabay kagat pa sa labi nun. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin. Ayon sa kanya, matagal niya na umano akong gustong makasama at sa pagkakataong yon, magkakatotoo na ito. Nanumbalik sa isip ko noon ang sinabi ni Manang Kimang na pwede kaming magkapareha. Pero mabilis siyang dumugtong ng mga katagang. Makasama sa trabaho? Gusto ko makita yung kaibigan ko Baka iba yung iniisip mo dyan Pero pwede naman yun kapag ginusto mo. Ito ang mga katagang sinabi niya sa akin noon. Na nagpangiti sa akin kasabay ng pag-iling. Doon nga ako nagtrabaho, Sir Seth. Hindi lang naman pala ako ang tagapamahala. Dalawa kami. At hindi din ganun karami ang trabahante. Mga lampas 20 lamang ata. Tagalampas ng mga damo, tagalagay ng pataba, taga-araro at tanim ng mga binhi ng tubo. Mga pinagputol-putol lamang ng piraso ng tubo yon na tinutusok sa lupa. At naalala kong kulay violet ang klase ng tubo sa taniman nila. Dalawang klase kasi yung tubo, yung berdeng katawan at yung kulay violet. Sobrang init. Mantakin nyo ay malawak ang lupain yon at wala ka man ng masisilungan. Hindi ako nilulubayan ni Ardia. Parang magnobya kami nun. Kapag walang trabaho ay dinadalaw niya ako. Tapos siya pang umaasikaso sa mga kinakain ko nun. Ibang nararamdaman ko, sabi ko pa. Parang alam ko na kung saan patungo to Lalo na Sir Seth.
Nagbibihis itong si Ardia ng damit na talagang mapapawaw ka na lang. Makikita kasi ang mahabang paa at medyo may pagkamalaswana. Malisyoso po kasi akong tao, Sir Seth. Pero si Ardia, parang wala lamang sa kanya yon. Ito na ang ikalawang yugto ng karanasan kong may katatakutan. Katatakutan na may halong, basta, malalaman niyo na lang sa kabuuan ito. Mga 2 buwan sa pananatili sa kanila noon, nakapagpadala ako ng pera sa mga magulang ko. Wala silang alam kung saan ako nagtatrabaho. Liham lang ang pinapadala ko. Bukod sa kapirasong mensahe ay may nakalangkop din pera. Si Ardia pang nagdala ng sulat at hindi ko alam kung paano niya pinarating sa amin yon. Basta ang sabi nito, natanggap na daw ng magulang ko ang pera. Siguro, ginamit niya ang pagiging kubot nun. Ang bilis kasi nakabalik. Gabi umalis. Umaga ay bumalik na ito. Biruin niyo, siya ang nagpapasahod sa akin. Siya pa yung naghahatid ng pera. Siya pa yung nag-aasikaso. Ibang klase, ang pogi ko. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako noon, bigla na lang akong nagising. Sa pagkakaalala ko ay para bang lumindol ang bahay na yon. Yun lang ang naramdaman ko at talagang nagpagising sa akin yung gumalaw na yon. Bumangon ako. Binuksan ko ang bintana. Malaking bintana ito na aakalain mong pintuan. Sinipat ko ang labas nun. May liwanag naman doon pero wala namang kakaiba. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng kagaskas na para bang nanggagaling ito sa may bandang sala. Kung kaya naman lumabas ako ng silid nun. Ako lang mag-isa sa bahay na yon, kaya medyo kinikilabutan talaga ako. Baka kasi mga multo na ito. Sa itsura pa lamang ng tirahan na yon, kahit hindi gaano malaki ay mapagkakamalan mong pinamamahayan ng elemento. Nang makarating ako sa sala, bubuksan ko sana ang ilaw. Pero may nakita akong imahe nun. Hugis tao ito. Nakatayo sa may sulok. Kung kaya naman napaatras ako. Tinitigan ko yung maigi pero hindi yun nawawala, Sir Seth. Hanggang sa umabante ito ng lakad. At habang nangyayari yon, nakita kong bigla na lang naglutangan ang mga buhok nito. At nang tamaan ng liwanag mula sa bintana ang itsura, para akong mapapaihi sa takot nun. Kung hindi ako nagkakamali, kubot ang nakikita ko. Napakapangit niya. Naalala ko noon ang itsura ng isang kubot. Parang hukluban talaga ang mukha. Tapos ang itim na mga mata. Nakahubot-hubad yon. As in wala ni konting tabon sa katawan. Kaya kitang-kita ko ang kabuuan ng katawan nito. Mabilis pumasok sa isip ko na si Adria ito. Walang ibang kubot sa kanilang pamilya kung hindi siya lang. May mga kapatid siya. Pero inamin niya talaga sa akin na sa kanya lumabas ang kubot na galing sa kanyang ama. Sabi ko pa, huwag naman niya akong takutin. At dagdag ko pa, anong ginagawa niya doon? Pero hindi siya kumibo. Nakatitig lamang ito sa akin ng pagkasama-sama nun. Tapos ay biglang nanlisik ang mga mata niya. Bumuka ang bibig at umunat ito na para bang nakangisi ang animal. Wala namang ganyan na, Ardia. Teka, huwag kang makatitig ng ganyan. Napag-usapan natin na hindi mo ako tatakutin, di ba? Ano bang ginagawa mo? Sandali, huwag mong sasabihin papatayin mo ako. Lumapit ng lumapit kasi sa akin ito, Sir Seth. Wala namang kakaibang amoy. Bagkos ay mabango pa nga, kahit nasa itsura siyang ganon.
Hanggang sa nagsalita ito. Ang sabi, wala lang daw siya magawa. Nabuburyong lang siya at binisita niya ako sa ganung anyo. Pero kapag pinatay niya umano ako, ay walang makakaalam na iba. Para bang nagpapahiwatig si Adrian nun. Parang papatay niya ako. Kung kaya naman ay labis-labis ang pagmamakaawa ko nun. Sabi ko, kahit anong ipagawa niya ay gagawin ko. Basta wag lang niya akong patayin. Napaluhod pa ako sa harapan niya. Tapos ay nagbitaw ng pangako na ultimong maging kapareha ay tatanggapin ko ng lubos. Na may gusto ako sa kanya noon pa. Pero hindi ko lang mabitaw-bitawan ito dahil nga sa pananaig ng takot. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Nawala ang pagngisi nito. Tapos ay nangilid ang mga luha niya sa mata. Ilang saglit lang ay unti-unti siyang nagpapalit sa anyong tao. Saksing buhay ang mga mata ko, Sir Seth. Para bang kahoy lang na nabura ang mga gasgas at pangit na parte. Kung kaya naman napapikit ako noon ng mga mata. Tao nang nakikita ko. Nakahubot-hubad ito sa harapan ko na parang tindang karne sa palengke. Nalantaran. Yung pagkatakot ko sa mga sandaling yon. Pagkalalaki na ang sumapaw dito. Aminado ako doon, Sir Seth. Lalaki ako at alam niyo na po ang pakiramdam kapag may nakaharap na nakahubot-hubad. Mahinang sinabi sa akin ni Andrea. Ayon sa kanya, kinakailangan pa ba umanong takutin ako para pumayag na lang? Ramdam niya umano na may pagnanais ako sa kanya pero inaantay niya ako magsalita noon. Kahit sa likod ng mga sinabi niya noon na pagkakaibigan lamang ang sadya niya. Nasaktan umano siya. Gustong-gusto niya raw ako, Sir Seth. Inaasam niya na balang araw ay magbabago rin ang pananaw ko. Pero hindi niya inaasahan na sa ganung paraan. Yung totoong sadya niya lang ay pagkatuwaan lamang ako. Ganun lang. Pero nagbitaw ako ng mga katagang nagpapukaw sa lahat ng mga nangyari. Marinaw yung narinig ko, Bobby, ha? Pero hindi ko gusto sa ganung paraan. Takot ba'y namamagitan? Hindi ako pumapatay ng kagaya mo. Ngayon sabihin mo ulit sa akin yung mga sinabi mo kanina. Tsaka wag kang luluhod. Hindi ako Diyos. Tumayo ka dyan. Tumayo naman ako nun. Pero nakapikit pa rin ang mga mata ko. Sabi niya naman ay buksan ko daw ang mga mata ko at walang dapat ikailang. Sinunod ko siya. Ayun. Parang ginto ang nakita ko. Ang init ng pakiramdam. Basta, ibang kilabot yung nararamdaman ko ron. Pasintabi po sa mga bata, Sir Seth. Pero magiging totoo lamang ako. Sa madaling salita ay may nangyari sa amin ng gabing yon. Wala na eh. Lumangoy na sa kawalan ng pagkalalaki ko. Nagpaubaya na lamang siya noon na para bang yun din ang gusto niya mangyari. Siyempre pagkatapos noon, ang hirap namang sabihin iluluwa na lamang lahat at tatalikuran. Yun na. Naging kami na nang wala man lang ligaw-ligaw. Kinabukasan din noon ay iniharap niya ako sa mga magulang niya. Sang damakmak na babala ang inabot ko. Hindi sermon. Mga babala na kung saan dapat kong harapin ito balang araw. Ang tatay niya itago na lamang natin sa pangalang Tatay Wano. Itong nagsabi sa akin, sa kanya galing lahat ng mga kataga. At yung lahat ng yon, kung kaya kong panindigan, ibig sabihin lang ay ibang klaseng tao daw ako. Malugod nila akong tinanggap. Masaya ang pamilya. Kahit papano ay may nahanap at sigurado nang magkakaroon ng pamilya si Ardea. Ang sumpa umano ay mawawala sa oras na magkaroon ng anak na siyang lilipatan ng abilidad ng isang kubot. Maaaring magkaroon kami ng maraming anak. Pero iisa lamang doon na magiging legasiya. Yun umano ang papalit sa katauhan ni Ardea. Lilinawin ko, Sir Seth. Marami ng kwento patungkol sa kubot.
May katangian nga silang nakakamangha. Buhok ang ginagamit nila sa pagpatay. Papasok ito sa lahat ng butas sa katawan ng biktima. Dahilan namang hindi ito makakahinga. Pero alam nyo, mali ang nasa ibang kwento. Hindi maramihan ng isang kubot. Bihira lamang ang mga ganitong uri ng aswang. At gaya ng sinabi sa kwento, sumpa ito sa isang pamilya. May lilitaw lamang na isa sa bawat pamilya. Though maraming nagkaroon ng sumpa pero sa bawat angka nito at iisa lamang sa bawat lahi nilang kubot. Totoong hukluban ng isang kubot. Napatunayan ko ito mismo. Dahil kaming dalawa ni Ardia, nagsama kami noon. Hindi nga lang kami nagpakasal sa simbahan. Sa West lang. Pwede namang sa simbahan pero pakiramdam ni Ardia ay parang kapalan na umano na mukha nun. May mga gamit si Ardia. Gamit ng isang hukluban. Hindi nalingid sa ating kaalaman na ang hukluban ay pinagmulan ng lahat ng inkantasyong masama. Mangkukulam, manggagaway, mambabarang, manglalason at marami pang iba. Hukluban ang pinagmulan ng mga ito. Hindi ko lubos mapagtanto. Kaya pala napakagaling ng kubot. Akma po sa lahat ng kwento maliban na lang sa ibang aspeto. Yung patungkol lamang sa marami ang kubot. Kung may isang kubot sa pamilya, lahat ng ito ay aswang din. Yun ang hindi totoo. Yung totoo lamang sa mga narinig ko, Sir Seth, ay yung abilidad na magaling sa panglilinlang. Dahil isang ang hukluban ng kubot. Aswang na mangkukulam ito. Isang pagkakataon pa nga nun, na naisama ako ni Ardia sa kanyang kauri. Bali sa ibang angka nito, may kubot sa angkang yon at kagaya niya ay iisa lamang sa loob ng isang pamilya ito. Babae din yon pero may edad na. May mga anak pero hindi daw nalilipat ng sumpa. 2 anak pero wala ni isang napasanon. Walang liwat kumbaga. Sa bukiran ng himamaylan ito at gaya ng inaasahan ko, kapareha ito ng ugali ni Ardia. Mangkukulam din ito. Pagkapasok pa lamang namin sa bahay, kilabot na kaagad ang lumukob sa buo kong katawan. Kasywal na kasywal lamang si Ardia habang kausap ito. Hindi naman kami nagtagal doon. May hiningi lamang si Ardia na payo. Siguro, mga pamamaraan yun nang sila lang ang nakakaalam. Matagal akong hindi umuwi sa amin pero walang tigil ako sa pagpapadala ng pera. Alam kong nagugulat ang mga magulang ko. Malaki ang halaga na kasi ang pinapadala ko. Ikaw ba naman yung makapangasawa ng isang asyendere, di ba? Tubos ang lupain naming na isang lanon. Laging sanay na lamang ako nun. Hindi ko naman nakikita si Ardia na naganyong aswang. Normal lang na parang wala lang. Pero doon kami tumira ni Ardia sa lumang bahay. Yung tinitirahan ko. Minsan ay umaalis si Ardia. Nagpapaalam ito sa akin na may papatayin lamang siyang tao. Hindi na bago sa akin ang ganong tagpo. Dahil alam ko na talaga ang ibang pinagkakaabalahan niya. Lalo na kapag may napapabisitang tao. Tapos sa pag-uusap, palihim na parabang napakaselan. Aasahan ko na noon na pagkatapos ng pag-uusap na yon, aalis ang asawa ko. Hindi naman ako nababahala kasi nga kilala ko siya. Pero isang gabi nun, bigla na lamang siyang may sinabi sa akin na siya namang labis ko noong ikinatakot. Paano ba naman kasi? Nagpunta umano siya ng Pamplona noon dahil may papatayin siyang isang tao. Ang problema, antingero daw ito. Mabuti na lamang umano at nakatakas pa siya. Dahil kung hindi ay patay na umano si Ardia. Yun nga lang talaga. Nababahala siya gawa ng baka tugisin siya nito. Ang sabi ko naman ay malayo ang Pamplona. Paano malalaman noong taong yon kung saan siya nakatira? Pero ayon kay Ardia, namarkahan daw siya ng antingerong yon. Pwede daw siyang ipatawag nito sa pamamagitan ng orasyon
Bali gagapusin umano ito at mapipilitan siyang sabihin ang pangalan at kung saan nakatira sa oras na kumilos ng antingerong yon. Nagtanong ako sa kanya, Sir Seth, papanong antingero ang binalak niyang patayin? Sino ang nag-utos nito kay Andrea? Ayon naman sa kanya, parokyano niya umano. Kinulpi daw umano ito ng antingero kaya sumangguni yun sa isang mangkukulam. At sa tatay niya unang lumapit ang taong naargabyado. Bali kilala kasi ang tatay ni Ardea na isang mangkukulam dati. Pero tinulak naman ng tatay niya sa kanya ito dahil wala nang abilidad ng padre de pamilya at lumipat na ito sa kanya. Hindi inaasahan ng asawa ko na ang bubungad sa kanya ay isang bihasa pala. Mabuti sana kung hindi nagmadali si Ardea dahil mapag-aaralan niya ang kinilos ng tao. Kaso, rekta-rekta daw siya nun. At nagkaroon talaga ng engkwentro na siya namang pagkakamali ng asawa ko. Nalantad ang pagkatao niya sa isang biyasa. At ang masaklap pa dyan, namarkahan siya nun. Sobrang layo na ng mga nangyari. Mula sa pagiging hamak na tao ko nun, hanggang sa nakakilala ng isang aswang. Nagkaroon ng ugnayan at umantong sa pagkakatuluyan. Ngayon naman, iba naman ang nangyayari. Umabot na sa puntong ang hirap na talaga intindihan ng mga bagay-bagay. Nagtanong ako sa asawa ko kung anong gagawin niya. Gawa na maging ako ay nababahala na rin nun. Ang sabi niya naman ay uunahan niya ang antingero. Hindi niya aantay na magapos siya nito dahil sa oras na mangyari yon ay wala siyang kawala. Sa tono ng pananalita ni Ardea, para bang makikipagpatayan na ito. Siyempre bilang asawa, kahit aswang pa ang animal ay dapat ko itong damayan. Totoo, nagkokonsumisyon na talaga ako noon. Sino ba namang hindi? Kaya sinabi kong sasama ako. Napatingin ito sa akin. Napakaseryoso na mukha niya. Humiling ito at sinabing hindi pwede. Mapapahamak lamang umano ako nun. Sinakripisyo ko yung pagkatao ko para sa'yo. Tapos hayaan lang kita. Ba't kasi kinakailangan niyo pang tulungan yung ibang tao? Bakit hindi nalang magpuyo sa bahay? Para ka naman kung ano niyan. Itong kulturang sinunod ko, Bobby. Kasabay nan sa sumpang lumipat sa akin. Imbis na kasamaan, gawing mabuti. Kaysa naman pumatay na lang ako ng tao na kung sino-sino, katulad ng ibang lahi ng kubot. Sagot ni Ardea. Pero hindi talaga ako pumapayag nun. Kung may mangyayari man ay dapat kasama niya ako. Asawa niya ako eh. Tapos ako pang lalaki. Sinabi ko sa kanya ng harap-harapan na hindi aswang ang pagtingin ko sa kanya, kundi isang normal na tao. Hanggang sa napapayag ko din siya nun. Sa naaalala ko, pagkatapos din ng pag-uusap namin yon ay umalis na kami. Isang biyahe lang naman, dahil may biyaheng bukid noon na kung saan diretso ito sa Bayawan. Pero dadaan ng Santa Catalina, na siya namang malapit na sa Pamplona. Bumaba kami sa kabukiran ng Santa Catalina. Naglakad na lamang sa napakasukal na gubat. Kilala ang gubat na ito at pinamumugaran ito ng sangdamakmak na mga rebelde sa panahong yon. Si Ardea ang sumasabi sa akin kung saan pumupuslit ang mga rebelde. Iiwasan daw namin ito dahil baka mapagkamalan kaming kalaban. Karamihan pa naman sa mga rebelde ay may mga anting-anting na siyang madali lang makapatay ng kagaya ni Ardea. Gabi yon. At syempre, nakakaramdam ako ng takot. Pero malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Kinukulit ko siya noon kung anong gagawin namin, gawa ng hindi naman siya nagsasalita. Maliban na lamang sa pagsenya sa kung saan kami dadaan. Pinaparinggan pa nga niya ako noon. Mabilis lang sana siya na nakarating kung siya lang mag-isa. Naging pabigat daw ako. Hanggang sa napansin ko na noong nang papahinto-hinto na si Ardea,
na akala ko'y malapit na kami nun. Pero bigla na lang niya akong sinabihan. Huwag daw akong makalayo sa kanya dahil may aswang umano na sumusunod sa amin. Sabi ko naman walang ibang aswang kung hindi siya eh. Hindi lang ako ang aswang na gumagala dito ngayon, Bobby. May iba din. At mas malakas sa akin. Asahan mo nang may bubungad sa kaling lumapit ito sa atin. Nagpalinga-linga agad ako sa paligid nun. Kahit wala naman akong nakikita gawa ng sobrang dilim. Pero nakakarinig ako nun ng iba't ibang huni. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga ibon. May unggoy din at kwago. Pero may namumukod tangi doon na nakakapanindig balahibo. Para bang ungol ng malaking hayop yon. Hanggang sa hinawakan na ni Ardia ang kamay ko at dali-dali kaming naglakad. Nagtago kami sa isang lugar at sinabi niyang, "Dito ka lang. Lilinlangin ko lang yan. Huwag na huwag kang aalis sa pinaglalagyan ko sa'yo ha." Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako nun. Umalis ang misis ko. Tapos ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga kagaskas ng tuyong damo. Akala ko noon ay si Ardia ito. Kaya sinipat-sipat ko yon. Pero mabilis akong nagtago, Sir Seth. Nang mapagtantong, hindi yun ang asawa ko. Kundi isang nilalang na nakakapangilabot tingnan. Para itong unggoy, gumagapang sa lupa at panay singhot. Madilim man pero naaaninag ko talaga siya dahil nasa malapit lamang. At naisip ko kaagad noon na ito na ang aswang na sinasabi ni Ardia. Pero ang tanong, anong klaseng aswang yon? Mabalahibo at makisig ang katawan. Mahaba ang kamay at paa. At higit sa lahat ay napakabaho nito. Ito ata yung aswang na kalimitan kong naririnig nun, na may amoy na higit pa sa dumi ng tao. Maalinsangan ng paligid. Bukod kasi sa amoy nito, ay biglang uminit din na aakalain mong nakabilad ka sa araw nun. Ilang saglit pa, umalis din ito. Pero ang pag-alis nito ay inaakala kong susunggaban ako gawa ng patungo pa yun sa akin. Pero nilampasan lamang ako na siya namang labis kong ipinagtaka. Hindi man lang ako nito napansin. Sa pagkakaalam ko ay malakas ang pakiramdam at pang-amoy ng aswang na kahit anong klase pa yan. Pero papanong nangyari yon? Maya-maya, lumitaw na si Andrea. Nakapagmura ako nun. Sinabi niya kasi na ililigaw niya umano ang nilalang. Pero bakit pumunta sa akin yon? Pero sa kabila ng sinabi kong yon ay pinagtawanan pa ako. Ayon sa kanya, hindi ba umano halata na nilinang niya na ito? Dahil kung hindi pa, patay na umano ako nun. Ha? Paano? Paano mo nilinang? Ano ba sa tingin mo ang pagkakilala mo sa akin, Bobby? Para ka namang walang alam. Maski balat ko ata sa katawan ay nakita mo na. Tara na. Napapailing na lamang ako nun. Pinagmukha akong bata ng asawa kong ito. Hindi na lamang ako nagsalita nun hanggang sa inabot kami ng madaling araw. Malamig na ang paligid. Indikasyon na madaling araw na pero hindi ko alam kung anong oras na nun. Pero ang sabi ni Adria, nasa unahan na daw ang bahay ng antingero. Wala itong kaalam-alam dahil nasa mahimbing umanong pagkakatulog. Paano kaya nalaman ni Ardia ito? Yan ang tanong na naglalaro sa isipan ko nun. Dito na din sinabi ni Ardia na lalasunin niya lang kasi kapag sinubukan niyang palagan umano ang antingero, malulusaw ang sasapitin niya dito. Ang problema dyan, Sir Seth, ay parang nagsayang lamang ako ng oras nun
dahil mabilis siyang naglaho matapos sabihing babalikan niya ako. Ilang saglit lang ay dumating na ito. Sinabi niyang hindi na aabutin ng araw ang antingerong yon. Ang pagtulog umano nun, dire-diretso na. Kalmado si Ardia na parang walang nangyari. Pero nakita ko talaga sa anyo ni Ardia nung bumalik na ito. Napagkamalan ko pang impakto pero mabilis din namang naging tao. Wala akong nasabi. Bagkus ay sumunod na lamang ako sa kanya noon habang papauwi na kami. Pero hindi kami dumaan sa gubat. Sa kalsada kami dumiretso. Anong mga panahon pa nga, ang kalsada doon ay sobrang lubak-lubak. Sumakay kami ng biyaheng manhuyod matapos makarating sa sentro ng Pamplona. 2 taon na ata noon bago pa ako nakapagdesisyon na umuwi sa amin. Aaminin ko na sa mga magulang ko ang kalagayan ko. Aaminin ko na may asawa na ako. Dadalhin at ihaharap ko talaga sa kanila si Ardia. Kako, bahala na kung anong sasabihin nila. Basta lilinawin kong mabuting aswang talaga ang misis ko. At ito ang nagtaguyod sa akin dahil wala akong trabaho. Sitting pretty talaga ako ng Sir Seth. Ang pinagkakaabalahan ko nga sa mabinay noon ay ang pag-aalaga ng manok. Talagang may natatanggap kasi si Ardia na parte sa kanilang negosyo. Aaminin ko din na si Ardia ang nagtubos ng sinanglang lupain. At higit sa lahat, aaminin kong mahal na mahal ko kahit aswang pa ang asawa ko. Siyempre, ipapamukha ko muna ang nambag ni Ardia sa pamilya namin para wala na masabi pa mga magulang ko. Tama naman, di ba? Kung wala talagang pagagalitan ako nito. Nangyari nga yun. Abay, mantakin niyo ba namang unang bungad pa lang? Pagsimangot na mukha ang nakita ko. Si Ardia noon ay parang tuta itong nabasa. Pero na magsimula akong magpaliwanag, unti-unti ding bumabakas sa mukha ng mga magulang ko ang pagngiti nun. Ayun, hindi naman pwedeng hindi nila tanggapin. Biro niya ay parang reyna sa amin si Ardia. Ito namang kapatid ko, nagpapakasipsip sa akin. Sobrang bait niya. Nanatili kami ng ilang buwan sa Sipalay. Doon ko nabuntis sa misis ko. Ang ipinagdadasal ko lamang noon na sana ay walang mangyayari sa unang naging anak namin. O sa mga susunod man. Kagaya na lamang ng nangyari doon sa ibang lahi ng kubot. Walang nagmana sa dugo o nalipatan ng sumpa. Napakaswerte. Fast forward tayo. Nagkaroon kami ng 3 anak. Sa Mabinay kami nakatira at yun pa rin ang pinagkakaabalan ko. Si Ardia noon ay hindi nawawala ang pagiging kubot niya. Ibig sabihin, wala pa sa mga anak ko ang may sumpa. Baka sa susunod na anak pa. Dahil kusang mawawala ang pagiging aswang ng asawa ko kapag meron na umanong lilipatan yon. Magpaganon pa man ay nagpapasalamat ako. Ito namang si Ardia ay ganun din ang nais na sana'y mamuhay ng normal ang mga anak namin noon. Magkakasunod lamang ang anak namin. Ikukubli ko ang totoo nilang pangalan. Si Tonto ng panganay, habang ang mga sumunod naman, sila Carol at Anya. 1 lalaki, 2 babae. Yung pinakabunso ay si Anya. Nasa edad 5 ito noon nang magkaroon na naman kami ng nakakapanghilakbot na pangyari at matinding dagok sa buhay. Ito na yung huling yugto. Namatay ang tatay ni Ardia noon, Sir Seth. Hindi ito namatay sa normal na sakit, kung hindi pinatay mismo ng hindi matukoy na tao. Galit na galit si Ardia. Nangyari kasi ang pagkamatay sa lugar ng bais. Binaril na lamang ito habang nasa sasakyan. Hindi mapanatag noon ang asawa ko. Balik ng balik ito sa pinangyarihan ng krimen. Inaalam kung sino ang salarin pero hindi niya talaga matukoy. Hindi din makuha sa barang at kulam. Hit and run kasi ang kinalabasan noon. Sinasabihan ko noon si Ardia na itigil na lamang ang pinaggagawa nito dahil wala siyang napapala. Pero imbis na makinig sa akin, nagalit pa ito.
Doon ko nakitang muli ang kanyang anyo. Gabi kasi yun nang sabihan ko siya ng payo. Sinakal pa ako nito at sinabing hindi siya papayag kung hindi nakakapaghiganti nun. Kung yung mga kapatid niya umano, nagmiminatay sa pagdadalamhati at kakahanap ng hustisya, siya pa kaya na may kakayahang gumanti nun. Hinayaan ko na lamang ang misis ko at baka ako pa'y mapatay nito. Yun pa lang ang unang beses ko siyang nakitang galit na galit. Hanggang sa may nakapagsabi na may nakaalitan umano itong tatay ni Ardia. Tapos ay ipinapatay ito. Kaanak lang nila Sir Seth. At ang dahilan ay ang pagiging kubot nito nun. Dahil nga lumalaganap na noon ang aswang sa iba't ibang lugar. Wala namang detalye sa kung anong klaseng aswang. Basta abat daw. At syempre, may nakakaalam na kubot o naging kubot itong tatay ni Ardia. At napagkamalan kaya siguro pinatugis ito na siya namang pagkakamali. Dahil ang pagiging kubot nito ay nawala na at lumipat na sa anak. Noong isinilang si Ardia, ay lumipat na ang sumpa dito. Nakilala ni Ardia ang nagpapatay dahil doon. Maging ang mga kapatid niya noon ay nakilala din ito. Pero si Ardia ang nagkusa na siya na ang bahalang gumante. Ipinaalam ni Ardia sa akin ang kanyang binabalak. Hindi ako pumayag. Siguro kung kasama ako ay papayag ako pero kapag mag-isa lamang ito, hindi talaga ako papayag nun. Napilitan si Ardia at napapayag ko ito pero mabilis na pumasok sa akin ang idea noon na bakit hindi na lamang kulamin ni Ardia. Sinabi ko sa asawa ko ito, pero ayon sa kanya, lahat ng mga kaanak nila ay may mga karunungan. Kapag kinulam ito ay tiyak na may gagante at ang masaklap pa, baka madamay ang mga anak namin noon. Kaya kung gaano kalimang pagpatay sa tatay niya noon ay ganun din ang magiging ganti nito. May nabili akong baril noon. Paltik lamang ito at gawa pang Danau Cebu. Order ko yon dahil nga maraming kawatan noon ng mga manok sa amin. Tagabais lamang din ng punteriya at malayong kaanak ito nila Ardia. Sa natatandaan ko, gabi kami umalis doon. Wala kaming kibuang dalawa. Kinakabahan man pero pilit ko itong nilalabanan. Nakakaramdam ako ng may hindi magandang mangyayari. May hindi naman talaga magandang mangyayari pero pakiramdam ko parang may mamamatay sa amin nung dalawa. Basta hindi ko alam pero yun ang pumapasok sa isipan ko noon. Nang makarating kami sa lugar, nakabuntot lamang ako kay Ardia noon. Hindi naman gaanong liblib yon kasi nga malapit lamang sa sentro. May ilog yung lugar na yon at hindi ko na lang ididetalye dito ang kabuuan. Noong malapit na kami, katulad pa rin ang sinabi niya sa akin noon. Mag-antay lamang ako dahil lalasunin niya lang ito sabay alis kaagad. Nagalit ako ng gawa ng parang wala akong magawa. Nakikiramdam ako sa lugar. Nakikita ko naman ang bahay. Malalim na gabi na yon kaya sobrang tahimik ng lugar. Pero ilang saglit lang, nagkaputukan. Doon ay parang sasabog ang dibdib ko sa tindi ng kaba. Kung hindi ako nagkakamali, nahuli si Ardia. Para bang maiiyak na ako noon. Inantay ko siya at ipinagdadasal na sana'y makabalik ito. Hanggang sa nakita ko itong paparating. Parang wala lang at mabilis naming nilisan ng lugar. Habang naglalakad noon, sinabi niyang napatay niya ito. Pero napaputukan daw siya ng baril noong papaalis na. May mga tao palang nakabantay sa lugar pero hindi siya nakilala. Hindi ko alam na may tama pala ng baril ang asawa ko noon. Bigla na lamang bumulagta sa kalsada ito at nangisay. Dire-diretso, may tama siya ng bala sa may kilikili.
tumagos ito sa dibdib. Siguro ay hindi niya yun namamalayan dahil nga sa bilis ng pangyari at dahil sa taglay nitong abilidad. Pero nang magkatawang tao na ito, doon pa lamang bumigay ang kanyang katawan. Wala man lamang iniwang mga salita ito bago ito nawalan ng hininga. Wala na siyang buhay. Hindi ko naman magawang pumalahaw doon dahil natitiyak kong mabubulabog ang lugar. Iyak na pagpipigil ang ginawa ko. Pinakamasakit na iyak dahil hindi ko magawang makasigaw. Nakapako pang sugat niya. Malaki ito. Gaya ng sinabi ko ay mula sa kilikili ay tumagos ito hanggang sa dibdib niya. Hinila ko patungong taniman ng tubo si Ardia. Umuwi ako sa amin at ipinalam ko ito sa mga kapatid niya. Doon pa lamang ako pumalahaw ng iyak nang makarating ako sa kanila noon. Mabilis namang kumuha ng sasakyan ng mga kapatid niya at binalikan namin ang katawan. At yun na nga nakita nila, ang wala ng buhay na asawa ko. Doon ko palang napagtanto na napapatay palang aswang sa bala. Pero ang sabi ng pamilya niya, baka may karga daw ang bala. Hindi naman maipagkakaila dahil maniniguro talaga ang mga ito. At malamang sa malamang, yun din ang nagpaputok sa tatay ni Atea. Kagaya ng normal na pamilya, gayon din ang pagdadalamhati ko. Ang liliit pa ng mga anak ko. Sobrang sakit talaga mawalan ng kaanak at mahal sa buhay, na para bang nanaisin ko na lamang magkitil noon para damayan siya. Pero may mga maiiwan naman. Labis-labis na depresyon ang inaabot ko noon. Katunayan, naidaan ako sa matinding therapy. Gawa ng kamuntikan akong mabaliw. Pero ang hirap lang sa pagte-therapy ay ang mga tanong ng doktor na siyang lalong nagpapalala sa sitwasyon ko. Hirap namang sabihin na kubot ang asawa ko na may kinalaman ng kababalagan. Di ba? Pero sa kabutihang palad, nalabanan ko ang depresyon. Siguro ay sa tulong na rin ng mga anak ko at ng mga gamot at ng sariling mga magulang. Ganon din naman ang suporta ng mga kapatid ni Arlia sa akin noon. Ibang klaseng buhay ang naranasan ko na sobrang layo kung ikukumpara sa iba. Mga ilang taon ang nakalipas ay lumipat kami ng bahay. Yung lupaing naiwan, pinabantayan ko sa kapatid ko. Balito yung parte ng lupain na kung saan pinagmamay-ari na namin sa Mabinay. Gawa ng kapag naroroon ako sa lugar na yon, kalungkutan lamang ang lumulukob sa akin noon. May iniinom akong anti-depression. Baka bumigay ako kapag nanatili ako ron. Kaya lumipat kami ng Iloilo. Lupain ng kapatid ni Ardia ito. Hindi naman gaano kalakihan pero ibinigay ito sa amin. Doon ako nagtayo ng panibagong buhay. Nagkaroon ng bagong asawa. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat. Yung mga anak ko naman noong lumaki na, nang sabihin ko ang katotohanan. Natakot yung mga ito. Baka kasi umano may kubot sa kanilang tatlo. Ipinaliwanag ko naman na wala. Kung meron man, doon pa lang sa pagkasilang nila ay lilitaw ng isang kubot. Pero wala. Yung bagong asawa ko naman ay naiintindihan niya lahat ng kwento ng buhay ko. Kasi nga gusto ko talaga noon ang may mga paniniwala sa mga kababalagan at kultura. Yun bang magkakasundo ko? As in, kapag nakapangasawa ako ng ereheso nagmumukha akong baliw, wala akong kakwentuhan, lalo na't buhay na buhay ang karanasan ko. At ito ang dahilan kung bakit malaki ang pinagbago ng buhay ko noon. Ito lang masasabi ko. Kapag may isang tao, maging sino pa man yan, masama, kriminal at ano pa, pero kapag tinamaan ka ng pag-ibig, baliwala na lamang yan sa'yo. Mas nakakamangha ang hiwaga ng pag-ibig kesa sa hiwaga ng mga bagay-bagay. Isa pa, totoo ang mga aswang. Dahil ako, nakapag-asawa ko ng isang kubot.